10 by 10. Time for the voyage to begin. Noah said, go shut the door. The rain started falling and we can't take more. Who built the ark? Noah, Noah. Who built the ark? Brother Noah built the ark. Who built the ark? Noah, Noah. Who built the ark? Brother Noah built the ark. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. This is Bethel 99.3 FM, the Gospel Radio, broadcasting from the heart of Canlaon City, Negros Oriental. Sometimes I don't understand everything in the Bible the first time either, but I know this for sure, that Jesus loves me and he loves you too. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hello there mga kabataan! Good day once again sa tanan nga mga kabataan nga naakaroon sa inyong panimalay. Welcome again to our program, Children's Bible Story Hour. Children, kamusta ka mo? I hope and pray nga naa ka mo sa mayo nga panglawas. And I hope nga okay gid ka mo, nakapamahaw na ka mo today. And ready na kamo children sa pagpamati sa pulong sa Ginoo karon nga adlaw sa atong Bible story. So kung naa kamo Bible children, i-prepare gid ang inyo nga Bible every time nga mag-story kita every Saturday morning para nga makita ninyo o mabasa gid ninyo ang tanan nga ginatudlo ni Tita Eden diri sa radio and even sa Facebook Live. So I hope nga you have your Bibles with you and abay pa children nga nagapadayon gid kamo subaybay sa ato nga program ang Children's Bible Story Hour. And kabay pa children nga may nakatunan gid kamo gikan sa pulong sa Ginoo. So today children, before kita mag-start, pray usa kita. Dear God, our gracious and loving Heavenly Father, thank you so much for today. Thank you, Lord, sa imo Ginoo nga grasya, gugma o kaluoy sa matag usa kanamo. Thank you nga may naa kami Jesus nga nagigugma sa amon, and thank you gid Lord sa imo nga pagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron niya kami makaangkon sang kaluwasan. Thank you nga ikaw magabless ka namo Ginoo karon niya adlaw sa pagtuon namo Ginoo sa imo nga pulong. Panalangin ni Lord ang tanan niya mga listeners, mga kabataan man, mga dlagko man yung nagapamati karon, may will bless them Lord, and kabay pa nga nagahangyo kami sa Holy Spirit nga mga gumaga-work sa ila kasing-kasing nga maintindihan nila imo nga pulong, masabtan nila kini and ma-apply Ginoo sa ilang nga kinabuhi. And one great thing Ginoo nga among ginapangamuyo gid sa imo nga ang mga listeners Lord ini nga radio makadangat gyud sa kaluwasan. Makakilala sila kay Jesus Christ bilang ilabugtong o personal nga manuluwas. Maluwas sila Ginoo gikan sa linaw nga kalayo sa inferno. And that Lord, dili lang kay dawaton kanila nga ilang nga manuluwas kundi nga mag-commit gyud sila sa pag-alagad kanimo. I-bless kami today. Bless sa imong alagad. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, children.
Kamusta ka mo again, no? And I hope nga na-remember ninyo, children, ang aton nga story last Saturday. Ano ganito aton nga story, children, last Saturday? The widow at Sarifat. Okay, nadumduman ninyo si widow at Sarifat. Kung giunsa niya, children, pagpakaon si Elijah, no? Bisan pa nga mauna lang gito ang nabilin sa ilahang lulutuon niya pagkaon, pero tungod kay nag-obey siya, children, sa instruction sa alagad sa Ginoo sa iyaha. So gilutuan niya si Elijah, and aton makita nga daghan pagyud kaayo ang gin-provide sa Ginoo sa ilaha, sa ilahang pagkaon, no? Wala sila, children, no? She never runs out of oil for their food. So daghan kayo gin-provide sa Ginoo ang ilahang kinahanglanon og sa iyang anak nga lalaki. And ato makita, children, nga kini nga widow, na ano ganin siya, children, namatay pud ang iya nga anak. And aton makita nga si Elijah na nga muyo para sa anak ni ini nga widow. And ang iyang anak was back to life. Nabuhi pag-usab ang iyang anak. So ato makita, children, ang value, children, kung giunsa nato pagtagad or pagpalangga ang mga alagad sa Ginoo. So I hope nga may na-learn ka mo, children, nga every time nga mag-visit si pastor sa inyo, or every time makakita ka mo og alagad sa Ginoo, inyo sila nga tagdon og maayo, na? Okay, today, children, ang ato naman nga story, diri naman kita sa Jesus feeds the 5,000. Giunsa kaha ni Jesus, children, pagpakaon ang kining 5,000 nga mga katawhan. So, let's see, children, naakita sa John chapter 6, verses 1 to 14. Okay, diha ka ang ato nga story this morning, children, sa John chapter 6, verses 1 to 14. Okay, let's see, children, ha? Unsa ka na diri? Okay. So, si Jesus, children, during sa iyang earthly ministry, sang naapa si Jesus diri sa kalibutan, ang mga tao layhan, dyan nga magsigig sunod-sunod ni Jesus. Dili tungod siguro, children, kay ganahan sila ni Jesus, pero dili, ang ilang gusto kay Jesus, children, nga tungod si Jesus, gapang-ayo siya sa mga masakiton, sa si Jesus siya, gapakaon siya, or ginaayo niya to, ginatabangan niya ang nanginahanglan sang hinabang, no? So, diri, children, atong lang tawon nga, asa kaha ni gikaning 5,000 ka mga tao. Okay. John chapter 6, verses 1 to 14. After this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. A huge crowd kept following him wherever he went, because they saw his miraculous signs as he healed the sick. Okay, unsa, children? Si Jesus ni adto sila sa may dagat, dito dapit sa Sea of Galilee. So, ginatawag po na siya nga Sea of Tiberias. Okay. And ang mga tao, children, gaon sa kuno, nagsigi og sunod-sunod sakay Jesus, kay nga naman, kay lagi nakita nila, children, kung giunsa ni Jesus paghimo og milagro. Okay, di ba si Jesus, children, no? He is a God of miracles. So, nakita nila, children, kung giunsa ni Jesus paghimo og milagro og pag-ayo sa mga masakiton. So, daghan kaayo, children, no? So, sige himo diri ni Jesus. Then Jesus climbed up a hill and sat down with his disciples around him. So, si Jesus, children, nagunsa siya, nagsaka siya dito, children, sa may bukid-bukid nga dapit, o ginapalibutan siya sang iya nga mga disciples. O sa iya nga mga 12 ka mga tinun-an niya. Okay, ang mga disipulo. It was nearly time for the Jewish Passover celebration. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to look for him. Turning to Philip, he asked, "Where can we buy bread to feed all these people?" Okay, unsa, children? Nakita siguro ni Jesus nga ang mga tao gutom na, children, kaysa gutom na sa sigiog, sunod-sunod sa
sa iyaha og nilingi siya didto children sa kay Philip, isa sa mga disciple ni Jesus. Og iya giingnan si Philip nga, Philip, asa man ta makapalit og tinapay para nga mapakaon nato ni nga mga tao. Okay, do you think children nga wala kabalo si Jesus kung unsa iyang himuon? Kabalo gid si Jesus children kay Ginoo baya siya, no? Gamhanan baya siya nga Ginoo, maalam baya siya nga Ginoo. Kabalo siya children, but this time iya nga ginatistingan kung asa gyud kutob si Philip ang pagsalig pud og pagtuo ni Philip diha sa kay Jesus. Okay. Philip replied. Okay, unsa kay reply ni Philip? Children, unsa ka iyahang gitubag? Even if we work for months, we wouldn't have enough money to feed them. Ingon ni Philip. Siya, Jesus, bisan pa magtrabaho patatibok nga bulan ang atong sweldo, di gyud kaigo magpakaon aning 5,000 nga mga tao. So children, daghan gyud kaayo ang mga tao og ingon ni Philip, Jesus, di ta ka-afford magpakaon ani sa kaning 5,000 nga mga tao. Kinsay ginasultian ni Philip, children? Si Jesus. Nalimot si Philip nga si Jesus ang gamhanan nga Dios mao ang iyahang gisultian ana, no? So ingon niya, dili kuno makapakaon. And Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Okay. Naay si Andrew, children, no? Okay, si Andrew, isa sa mga disciple ni Jesus, nang istorya siya. Ingon ni Andrew, there's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? Okay. Si Andrew, children, usa sa mga disciple po ni Jesus. Nidool dito kay Jesus, ingon siya nga, ni Jesus na ay 5 ka tinapay ug 2 ka isda nga gihatag kuno sang bata. Pero siya unsaon man ni nato Jesus ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda? Makapakaon ba ka ni sa 5,000 ka mga tao? So imagine ninyo children ha, 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Unya ang palakanon children, mga 5,000 ka mga tao. Imagine na children, makaigo na dili. Kung sa inyo ha children, makaigo ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda? Dili gyud makaigo children. Pero unsa kahay gihimo diri ni Jesus? Okay. Hambal ni Jesus children, ingon ni Jesus, tell everyone to sit down, Jesus said. So they all sat down on the grassy slopes. Ingon ni Jesus, palingkura ang tanan nga mga tao dito sa may sagbot, no? Dito sa may sagbot. The men alone numbered about 5,000. Okay. So it means children, sobra guro ni sila 5,000 ang mga tao diri kay nganuman. Ha? Men alone ha, ang katura gyud ang mga dagko nga mga tao, maoy pila kuno? 5,000. Okay. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God, and distributed them to the people. Afterward, he did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. Wala si Jesus, children, ay ayaw na laman ng 5 ka tinapay ug 2 ka isda kay kagamay man ana. Wala niya giingnan siya, wala niya gin-reject ang gihatag sang bata. Wala niya children giingnan nga, wala niya giingon nga ay dili ra nako dawaton kay dili man gihapon na kaigo diri sa mga tao sa pagpakaon. Dili children giunsa ni Jesus? Gindawat ni Jesus ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Unya nag-ansa si Jesus children, nangamuyo si Jesus. Nagpray children si Jesus. Kapag tapos niya pray, naunsa kuno? Gipanghatag niya ang mga isda og nakakaon ang tanan. So, diri children, ato makita ang milagro na usab nga gihimo sa
sa Ginoo. So imagine na children ha, 5 ka tinapay ug 2 ka isda nakapakaon sa sobra 5,000 ka mga tao. Kung sa ato lang children, ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda, dili gani nakaigo sa 10 ka tao. Pero napaigo ni Jesus sa sobra 5,000 ka mga tao. O, la tao na to children ha. As much as they wanted. So, pag gusto, pag yun sila children, o kaon, no? Dili na giningon nga, tipid-tipid lang nga pagkaon children, kung dili nga, pag gusto gid sila, o kaon. After everyone was full, Jesus told his disciples, now gather the leftovers so that nothing is wasted. Okay, children. Unsa kuno? Pagkatapos nila og kaon, ingon ni Jesus sa mga disciples, pangwaan ninyo ang mga sobra. So, wala children, damo pagid gali sa sobra, daghan pa kaayo og sobra sa pagkaon niya gipakaon ni Jesus sa mga katawhan. So, it means children, ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda nga gihatag sang bata, nagdaghan children, og nakakaon ang tanan. Ug unsa pa children? So they picked up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who had eaten from the 5 barley loaves. So unsa children? 12 pa ka basket ang sobra sa pagkaon. So it means na sa children, perting daghana gyud sa pagkaon nga giampuan ni Jesus. So imagine children ha, 5 ka tinapay ug 2 ka isda nga gihatag sa bata, nakakaon ang tanan. Kag dito children nakaingon kid ang mga tao, when the people saw him do this miraculous sign, they exclaimed, surely he is the prophet we have been expecting. So dito siya nakaingon sila nga mauni siya ang propeta nga ato nga ginapaabot or gina-expect nato siya, ginahandom nato, no? So imagine children ha, 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Pero abi ninyo children, ang katubalang bata nga naghatag, pwede bala to children nga maingon siya nga ay dili ko niya ihatag kay ako maning balon. Kay og ihatag ni nako ron, dili kuya kakaon, magutman ko. So kato nga bata children, nagsunod-sunod siya kay Jesus, pero naniguro siya children nga magdala og balon. Pero sa diha children nga nakakita siya nga nagakinahanglan ang Ginoo og pagkaon during that time, wala gid niya dinalo ang iyahang 5 ka tinapay ug 2 ka isda nga gihatag niya sa kay Jesus. Kag dito children, wala pod ni Jesus gin-reject ang iyang 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Wala po si Jesus tiingon niya, dili ra ko anak kay kulang ra man gihapon. Kun dili ginbaton kadto ni Jesus children. And nagpasalamat si Jesus, nangamuyo si Jesus ug nidaghan ang tinapay ug nidaghan ang isda. So kinsa naka-remember sa kanta nga 5 ka tinapay ug 2 ka isda, 5 ka tinapay ug 2 ka isda, 5 ka tinapay ug 2 ka isda, gihatag sang bata. Nausa si Jesus gani, nangamuyo si Jesus, ni daghang tinapay ug ni daghan ang isda, ni daghang tinapay ug ni daghan ang isda, ni daghang tinapay ug ni daghan ang isda, nakakaon ang tanan. Okay, so unsa kuno children? 5 ka tinapay ug 2 ka isda gihatag sa bata, nangamuyo si Jesus og nakakaon ang tanan. So it doesn't mean children nga ikaw maingon ka nga ay dili ra ko mo-offering kay piso ra man ni ako ang kwarta, dili ra ko manghatag kay gamay ra man kaayo ni, dili ra ko batang balon kay kaigo ra man ni nako. Dili children. Hinuduman nato kini nga bata, nihatag niya ang iyaha nga balon. Kag bisan unsa ka gamay children sa atong hunahuna nga gamay ra jud atong mahatag,
Pero kung imo nang ihatag para sa Ginoo, dawaton gina sa Ginoo ang imong gihatag ug panalanginan kana sa Ginoo. Ug ang kanang gamay nga imong gihatag, children, pwede na siya nga padakuon sang Ginoo. So mauna siya ang lesson nga itong makuha, children, nga dili nato idinalo kung unsa man ang naa sa atoa. No, kay once nga ihatag nato na for the Lord, padakuon ka na sang Ginoo. So mauna siya, children, no, mauna siya sa mga Kristohanon karon nga nagapamati, sa mga dagko nga nagapamati, dili ka mo maingon nga dili rang ko mo muhatag para sa Ginoo kay 100 raman ni akong kwarta or 20 raman ni akong kwarta or 10 raman ni akong kwarta, kay ang Ginoo bisan unsa kagamay ang atong ihatag, bisan unsa kagamay na sa children para sa atoa, pwede gina siya nga mapadako sang Ginoo. So mauna siya, children, ang ato nga makita diri nga lesson karon nga buntag, no? And whatever man, children, yung atong ihatag para sa Ginoo, magamay man na siya madako, dawaton gina siya sang Ginoo, batunon gina siya sang Ginoo, o kanang imong gihatag, children, gamiton na siya sang Ginoo para sa iyaha nga puluhaton. No, so ang Ginoo, children, actually si Jesus, no, wala naman siya gakinanglan sa atong kwarta, kay lagi si Jesus unsa man siya, gamhanan man ang Ginoo, able man ang Ginoo nga maka-provide. But ang Ginoo nagagamit siya sa atoa, sa atong kung unsa ang naa sa atoa, no, o gamiton kana siya sa Ginoo para sa paghimo sa iyaha nga buluhaton. So, kung unsa man diha ang naa sa inyo, ha, usahay no ang iban, children, makadungog pagyud ko nga dili ra kuron mo simba kay wala koy offering, di ra kuron mo simba kay gamay ra man ni ako ang mahatag para sa Ginoo, dili, children, no, kay bisan unsa kagamay kana, batunon gina sang Ginoo. Kag ato makita diri, children, no, si Jesus paghatag sang bata sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda, ato makita diri nga si Jesus nagpasalamat sa Ginoo. Kag aton makita diri, children, nga once gihatag nimo na for the Lord, unsaon ka na sa Ginoo, ipalambo ka na sa Ginoo. Panalanginan ka na sang Ginoo. So, whatever little we have, no, kung usang naa sa imo kamot, pangamoy ani mo sa Ginoo, Lord, panalangini kini, I want to give this para sa imo nga buluhaton. So, kabay pa, children, nga di nato pagdaluan ang Ginoo nga tag-iya sang tanan, no? Kanami bala, children, sang bata, no, na-appreciate ko gid ang kinaiya sa bata. So, syempre, children, no, ang typical gid nga kinaiya sang bata, medyo madalo-dalo gid na iya ang mga kabataan, no? So, medyo madalo gina ang bata, pero diri, children, kaning boy bala diri nga naghatag sa iya nga 5 ka tinapay ug 2 ka isda, pwede gid niya, children, nga di niya ihatag, but he heartedly give it to Andrew. So ato makita, children, no, nga dili nami, children, nga magdinalo ka kayon sa ban, walay panalangin, pero ang dili, children, ato makita diri kung giunsa ni Jesus pagpanalangin ang gihatag sang bata. And I know, children, no, nga diri sa crowd, diri bala, children, sa mga tao, I think, no, and I'm sure nga ang the happiest of all children nga nakakaon ang tanan, maugid ang little boy, no? Imagine, no, nga sa iyang gihatag, masa kay feeling sa bata, children, no, nga paghatag niya sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda, nagdaghan, children, unsa kay iyang reaction, unsa kay gibati sa bata. And I believe nga kini nga bata, children, pinakamalipayon sa tanan tungod kay naghatag siya for the Lord. So mao kana sa, children, no, sa tanan nga mga nagapamati, every time nga maghatag ta for the Lord, kita mao ang pinakamalipayon nga tao diri sa kalibutan, no? Kita ang pinakabulahan nga tao diri sa kalibutan once we give for the Lord. Kay ang Ginoo, children, mapanalangin gina siya sa mga tanan nga butang, magamay man or madako, nga atong ihatag para sa
sa iya ha. So ato hinumduman children ha, walay butang nga atong ihatag para sa Ginoo nga iya nga i-reject, no? Nga iya nga dili niya dawaton kana tanan sa Ginoo ug iya kana nga panalanginan. So whatever you have tomorrow para sa pagsimba sa Ginoo, ihatag ka na wholeheartedly sa Ginoo. Iampuy ka na, Lord, bless this little I have para sa imuha. Kay ang Ginoo ginamag panalangin. So, ato nga Bible verse for today, John chapter 6 verse 11a. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God. So, bubo na kayo children, no? Dingkuha ni Jesus ang pagkaon o nagunsa siya, nagpasalamat sa Ginoo. So, kabay pa children, ha? Nga dili gyud mo malimot sa ato nga story this morning. John 6:11a. Then Jesus took the loaves, gave thanks to God. So I hope nga may lesson kita children nga nakuha this morning, and I hope nga kung ano man na children no bahala gamay nga mahatag nimo for the Lord, ihatag ka na children kay malipay gyud na si Jesus and panalanginan gid ka na ni Jesus. So, dili ka mag-ingon niya tungod kay dako kayo ang pangnanglalon sa simbahan. No? Sa mga dagko lang nga pamati. Dili pwede nga mayo ka nga, ay kadagko ba kayo sa pangnanglalon sa simbahan? Ay di na kumatag kay gamay ramang kaay ni ako Because God is able to bless what little things you have for Him. No? So, magamay man na o madako, panalanginan ka na sa Ginoo. So, I hope nakitay lesson yung nakuha for today sa life, sa story na to nga Jesus feeds the 5,000. So, good day diha sa kay Shalomi, kay sa kay guys sa Dumaguete, and hello Daniel Noiki diha sa Dumaguete, no? So, and tanan nga nagapamati today. Salamat gyud sa inyo nga pagpaminaw, and we're so happy no every time mo gawas kami diri sa among balay nga somebody nga magambal sa among ma'am, nagapamati bi ako sa inyo nga sa pulong sa Ginoo through sa inyo nga station, no? So, good day diha sa kay Linley, no? Linley diha sa Carolan. Good morning ate, good morning day, good morning sa tanan nga mga kaparantihan diha sa Carolan. Joanna Di Mafiles, good morning Manay. Eden, I miss you. I miss you, Jo. Visit diri sa balay anytime. Okay, si Ma'am Jev Canyeso and si Sir diha sa San Carlos. Hi Ma'am. Hello sa inyo nga duha diha. Good day. And then from Dai Ronalyn, good morning Eden, gapaminaw kami diri ni Kit. Kit, good morning. See you tomorrow sa pagsimba. And also watching si Day Juan, Dayapdapan Cox diha sa hospital Day, paayo na gyud and we are praying for you. And then isa pa watching no si Jing. Okay, Jing Blanco is also watching dito sa Italy. And then si Seldon Miuli Pipino dira sa Leyte. And then Chef, good morning once again. Also watching live. And then si Mayan Muso dira sa Gimaras. And Ma'am Ning Hinito dira sa Occidental Dapit, no? And then Lolita Putan Bisnar, Inday Lisel, Day, good morning. And Ma'am Noemi Haginis Abinoha, Ma'am, good morning. Thank you, Git. And thank you sa mga nag-share sa ato nga live. And the most important thing yun sa tanan nga mga listeners nato nga makilala gid ninyo si Jesus Christ bilang inyo bugtong o personal nga manluluwas. So una sa tanan no, ilhon ra ninyo nga kita makasasala, inhon ra nimo nga ikaw makasasala, and then pangayuan nimo pasaylo ang imong mga kasalanan sa Ginoo, and then tuuhan nimo si Jesus Christ nga siya ra gyud ang manluluwas ug wala nay lain pa, and dawata siya sa imo kasing-kasing bilang imo bugtong kag personal nga manluluwas. So maura jud na ang pamaagi nga maluwas kita gikan sa linaw nga kalayo sa inferno. And ato hinumduman nga naghimo sa atong kaluwasan dili kita mao ang Ginoo. Ang ato ra gyud is ibutan nato atong pagsalig, pagtuo sa Ginoo nga siya ra gyud ang makaluwas ug wala na sang
lain pa, no? So, kabay pa nga makilala ninyo si Jesus Christ bilang inyo bugtong kag personal nga manluluwas. Okay, dahil Lisel, good morning. Pwede ka kabalik dire anytime sa balay, no? Okay, and sa tanan nga nag-view sa na ay church dito sa Dumaguete, no? Mga kabataan, mao kini ang ilang nga Sunday school. Ginahimo ilang nga Sunday school sa ilang nga story sa ilang Sunday school ang ato nga Bible story usab. So, good day man sa inyo dira sa isa sa mga church dito sa Dumaguete. Okay, let's pray. Dear God, thank you gid for today. Thank you sa imo nga kaayo o salamat kino sa story nga amo natun-an today. Thank you Lord nga whatever man nga imong gin-bless sa amo Ginoo, magamay man ug madako, and whatever man Ginoo nga among nga ihatag diha kanimo, I know nga malipay ikaw, I know Ginoo nga dawaton kini nimo and panalanginan kini nimo Ginoo. Gani Lord, sa tanan nga mga listeners, I hope and pray nga dili sila Ginoo mag-hesitate sa pag-give whatever they have para Ginoo sa imuha, para sa imo nga to support sa imo Ginoo nga bulhaton. And I know and I believe Lord nga ikaw magapanalangin kanila, ikaw magapanalangin sa ila usab nga ginapanghatag. I-bless ang tanan Ginoo nagapamati karon, ikaw maga-bless ni nga ministry, ikaw maga-provide sa tanan nga mga kinahanglanon ug panalangin ni Ginoo ang tanan nga nagatabang, nagabulig, naga-support ni nga ministry usab, dear God. I pray Lord nga ikaw pagit ang magabalik sa daghan nga mga panalangin Ginoo kanila. I-bless kami today, in Jesus name we pray. Amen. Okay. Ma'am Mayan, God bless more, Ma'am Eden. Be well and we'll pray for you kay murag dili nami imo ginabatsag. Okay, no? So, pasalamat kita sa Ginoo today. Okay, actually dili gid may akong paminaw today, pero pasalamat kita sa Ginoo nga na nakahimo kita sa kini nga buluhaton, and pasalamat kita sa Ginoo. Salamat sa prayers, Ma'am Ann, and kamusta dira sa kay pastor and sa family. Okay, good day once again. This is your Bible story host, si Tita Eden, nagagreet. Good day sa tanan. Salamat gid sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Kung napanalanginan kamo sa mga mensahe, mag-text lang sa amon mga numbers. Ang amon smart number 0970-555-1277. Liwat ang amon smart number 0970-555-1277. O sa amon globe number 0997-063-2578. Liwat ang amon globe number 0997-063-2578. Salamat liwat sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio.